Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibyo natin, Marcos finish na. Hala, tatapusin na. Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kababayan, simulan na po natin to. Pasok. At seryoso din pala, no ha? Mhm. Senadora Loren Legarda at Congresswoman Lian Libiste. Nelson, ito naman po ang kasong kinakaharap nila, may kinalaman doon sa Solar Philippines. Ano ba ito? 10 billion. Ha? Yun nga, Congressman Lian Libiste, di ba? At saka Senadora Loren Legarda. Yes. Ang kinakaharap naman ata nito ay Grabe. Ghost electricity daw eh. Yan, oo. May Yung Solar Philippines. solar pero hindi daw nakapag-produce ng Hindi elektrisidad. nakapag-deliver daw. Ano, Nako ha? po. Yan ay kumpanyang pag-aari daw po ni Kong Lian Libiste. Halimbawa, ito yung sumailalim sa preliminary investigation ng ombudsman. Oo. Alam mo naman sa ombudsman, kahit Correct. kapiranggot lang eh. Ay, oo. Na Palalaki ebidensya niya. o walang ebidensya, basta mapagtagni-tagni nila. Sabi nyo, kahit papanaginipan lang nila. Ganyan Eh, kakapangyarihan ng ombudsman. Eh. Papailan nila ng kaso. Correct. Ang problema, kung plunder na naman ito, wala po itong Piyansa. Piyansa. na naman. Yes. Makukulong po si Senador Loren Loren Legarda. Baka po. Mababawasan na naman yung mga senador sa impeachment trial. Oo nga pala. Grabe. Hindi ba? Oho. Oo, at si Lian Libiste naman, hindi na niya mabubulgar yung files na ni ano man tawag doon? Cabral files. Ni Cabral Cabral files. files. Oo nga pala, may kopya pala sa doon. Tigil na yung kanyang pagsasalita na ba't hindi nyo imbitahan Oho. si Congressman Garjola. Yan, no, suki niya yun eh. At saka yung mga taga Batangas. Ako na yung yung charge sheet para maano sa PI. Oo. At di ba meron tayong mga ghost projects na binitira. Tinitira mga kababayan. Hindi iniimbestigahan ha. Tinitira nila yung mga ghost project kuno. Ha? Hindi po nila iniimbestigahan, tinitira po nila. Aray ko. Dito, ghost electricity. Aba, tingnan nyo na. Pangako nila magpaproduce sila ng kuryente. Aba, Pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbad. ang galing no mga kababayan. Bakit ngayon lang ito lumabas? Di ba? Bakit ngayon lang ito lumabas mga kababayan? Ha? Itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Oh, accusation agad mga kababayan. Ha? Grabe talagang. Aha, aha. Ang problema ko. Yung ating energy yung ginawa, kakaunti, kakarampot. Hindi kagaya ng pinangako nila na gagawin nila. Mhm. Kasi nga, Naniniwala ba kayo yung dyan? ating energy, Eh kung binenta naman, okay lang, di ba? Oo. it relies on projections on how much power we will need as a country. So, ang mix dyan, meron dyan na generated ng Tama na. Kulong nyo kung gusto nyo kulong. What if sabihin po ni Congressman Levis din na pinupolitika siya, kaya ngayon po ay siya isa sa ilalim sa masusin Ano ba talaga yan? Hindi ba yan pamumulitika mga kababayan? Di ba? Pamumulitika po itong ginagawa ni Ombudsman Buying. Kasi kung meron talaga yan, noon pa, ha? Nakita na yan mga kababayan. Di ba? May pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Ayan palagi yung ano niya, ayan palagi yung rason niya eh. Pinag-aralan. Kung ni-review nila, di ba? Kahit pa yan 2020, di ba? Sabi na 2011, di ba? O 2011, sasabihin na, na-review namin eh. Ganito ang lumabas. Grabe naman yung pag-review ninyo. Napakatalino naman. Bakit yung iba hindi nakita, ikaw lang ang nakakita, di ba? Gagit. Marami. 20 plus counts of malversation. And then, yung sa kabilang banda naman, yung isang kaso ifa-file natin, iba naman ang kanyang tema, ay laban kay Leandro at kay Senator Loren Legarda. Leandro Leviste and Senator Loren. sa nanay niya. Kay Senator Magnanay mga kababayan na tumitira. Nag-criticize sa gobyerno, di ba? Halatado talaga itong inayupak na ito. Loren Legarda. For PI.
Ayan na naman. Yung Plunder, kaso, contractor yon. Contractor. Yung Ability. Kaya nga meron tayong impeachment kay Yes. VP Sara. At Opo. pinabubukas natin yung mga salin, yung mga bank deposits, di ba? Opo. Eh bakit hindi tayo lahat? Oh, di ba? Oo. Di ba? Dapat walang Tama luluso. naman, oh. Oo, tama. Tama yan, sir. Kasi sabi nila, bakit si VP lang? Oo, selective talaga. Alright, reaction. TVPH nagbabalik. Reaction. Ang IC nating IC ang itang ng drama ni Bong Revilla ay yan, maya yan, marami papan natin. Tapos na po ang drama ni Bong Revilla. Nakalaya na po si Bong Revilla. Aba, Yung party po ng drama ni Bong Revilla ay tapos na. aray ko. Ayan, laya na po siya. Ayan na, mga karyasyo. Siyempre, lakas yan eh, di ba? Lakas tama party yan eh. Kasama yan ni Tambaluslos eh, di ba? Correct. Oh, natakot siguro si Bangag, baka kumantayang si Bongbong. Oh, Bongbong Bangag. Bongbong Revilla, Bong Revilla. O di ba mga karyasyo, nakalapos na yung palang hindi si Revilla. Okay lang naman siya. Nakasweater pa rin siya. Dako mga karyasyo. Mukhang nadali tayo ha? Mukhang marami ang nabudol ni Bong Revilla mga kabayan sa kadramahan nila. O yan, laya na mga kabayan. Nako. Reaksyon si Pangulong Duterte daw ay meron ng bed sore. Nako. Meron na daw pong bed sore itong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nako po mga karyasyo. Lagi na yata siya nakahiga. Nako, pakinggan po natin si BP Sara. Okay lang naman siya. Nakasweater pa rin siya kahit na summer. So, napansin ko sa kanya, winter, spring, summer, and autumn, naka t-shirt and naka sweater and naka jogging pants. Ma'am, just a question about PRRD. Yesterday pala, sinabi niyo po na may bed sores na si PRRD. Nako. Which actually really worries a lot of Filipino supporters ni PRRD, ma'am ba? Yes. Is that something that is serious for us to consider, or kasi marami pong mga matatanda particularly ang nag-worry kay PRRD, ma'am, sa Naku po. status niya sa loob? Yes. Okay. Chinek ko siya kanina. Chinek ko yung likod niya. Nauga na. Natuyo na yung mga bilog-bilog na pula noong kondating ko. Sobrang pula nila at para silang pimple looking. Natuyo na siya at nagpapasalamat kami kasi inaksyonan kaagad nung detention unit. Naku Is it po. a cause for concern? Yes, ni-refer ko siya sa abogado kasi sabi ko hindi ma-explain ni PRD kung saan nagsimula o paano siya nagkaroon ng ganun. Basta alam niya na lang na nangati daw siya. And it's a concern because diabetic si PRT. So as much as possible, ayaw natin na masugatan kahit anong parte ng katawan niya. Kaya sabi ko sa lawyer, kung pwede sana mapaalam sa amin, sa defense group and sa pamilya, kung ano yun para masabihan si PRD na iwasan yung mga bagay na trigger ng ganon sa kanyang balat para hindi ma-infect. But as far as his daily activities, ma'am, hindi naman yun naging impediment sa kanya. Nangangati lang siya. Gusto niya ipakamot yung sa likod niya, yung mga pula-pula doon sa likod niya. And then, sinabihan ko siya na pag hindi mo maabot, lagyan mo lang ng ice pack. Mag-request ka ng ice pack, lagyan mo ng ice. Dahil kapag makati, usually, nare-relieve siya sa ice pack. Okay. Ma'am, on a different matter, sa ICC, sinabi niyo po na, well, it's also being pronounced by several individuals na the ICC is facing an existential crisis. And there are a lot of countries already making public yung mga withdrawal nila from the Rome Statute, such as the country Chad and Venezuela. Do you have a specific, or do you have a comment with respect to this development?
Well, nakikita na ngayon ng buong mundo kung anong klaseng organisasyon ang ICC at napakita natin through the case of former President Rodrigo Duterte kung anong klaseng institusyon ang ICC. Kahapon doon sa rally, maliwanag, naipakita natin kung sino yung complainant. It's all about politics. Kung sino yung nag-kidnap sa kanya. Ang gobyerno ng Pilipinas, it's all about local politics. Pinakita natin na yung subject ng crimes against humanity kuno, which is a drug war program of the government of the Philippines. And napakita natin yung tao na nag-utos ng investigasyon ay merong conflict of interest. So, pero nakikita natin na pinanghahawakan pa rin nila yung kaso ni President Duterte. Nakakulong pa rin yung 81 years old Parisaan na hirap sa paglalakad. Maraming nararamdaman sa kanyang katawan at hindi nila binibigyan ng release. So, on that note, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa kung ano ang reputasyon at ano ang interest at agenda. Alam niyo po mga kareaksyon tong ICC, mamalasin ito sa dahil kay Pangulong Duterte. Correct. Paniwala po kayo, ha? Pero ito Itayin po ninyo yung video ni ano, ha? pero ito mga kabayan, pasadahan po natin to, no, si, ito. Higit. Oo, Si Bong Revilla. Ayan. Anong tawag ito? Ito ho'y naharap din po siya sa kasong plunder. Yeah. Ano, ha? Senador Bong Revilla. Pero hiwala yan no, na kaso. Oo. Ano din? Third division, ha? Oo. Parehas ng division ni Senador Marcoleta. Lahat-lahat doon dinadala eh. Hindi, nag-raffle yan eh. Kunyari, Parang doon bumabagsak ata kay... Ewan ko kung totoong rap. Pero ako naman naniniwala eh. Bakit lahat nandun eh, di ba? Kasi yung iba no, nung niraffle, nakapanalong rep eh. Dapat yan, dapat live yan, parang ano. Ganon? Na binubunot. Parang ruleta? Oo, para walang dayaan, di ba? Pwede, no? Kasi nakasaksi na ako nandyan eh. Alam mo ba na may ganyan? Sa Court of Appeals yata ito. Nung araw, nung pa naman, ewan ko meron pa ngayon. Pagka ganon. nag-raffle ng kaso doon, May iniimbitahang ano? Hindi, pagka nag-raffle ng kaso doon, napunta sa isang division, mag-i-inhibit. Ganon. Raffle na naman. Mag-i-inhibit na naman. Hanggang mapunta dun sa... Talagang dapat niyang puntahan. Hindi nag-inhibit kasi baka nakilala, etc. Sa Hindi eh. Magkano ba piniyansa? Mahigit 1 milyon. Ayun. Hindi, pagpunta ng Cavite, pauwi na. Ay, malamang. Swerte malamang. naman, Kaya kahit ano? paano ay masaya sa Swerte si Revilla. Kasi naman, ni Senador Bong Revilla ngayon. hindi pa naman ko mo napailan ka ng kaso, guilty na kagad, di ba? Totoo. Ikaw lilitisin pa eh. Kaya nga, bagamat ito, naalala ko parang 1 month, 2 months ago, hindi lang na-interview na natin ang ano nito eh. Ang abogado nito dito sa ating palatuntunan. Ayun nga, oo. At ine-expect ka nila, dapat bago pa magsona, payagan na ito eh. Di ba? Mukhang tinimingan na after sona kasi baka gawing batikos eh. No? Well, tingnan natin kung ano ho yung naging pasa ng third division, bakit siya napahintulot o mayroon tayong makakapanayam na abogado. Hindi kasi matatandaan mo panig ni Bong Revilla, dyan, nung diniscuss natin yan, Oo. lumilitaw kasi na yung testigo, si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Oo. Ay mas malaki pa ang nakuha kaysa dun sa... Oo nga, tinatanong siya ng Sandigang Bayan. Ikaw ang testigo? Oo. Yes, opo. Tapos itong inakusahan mo, magkano kickback? Parang 92 million lang ata daw. Ikaw magkano? Nakuha mo, almost 1 billion. Paano nangyari yun? Yun ang nangyari. Lokuhan lang eh. Tingnan ba natin, mamaya meron tayong follow-up report ukol sa bagay na yan, kung ano po ang mangyayari. Pangalawa, Nelson, ombudsman pa rin, kinumpirma po nila ngayon na nasa preliminary investigation na. Ang kasong plunder din daw po na kinakaharap ng mag-ina. Mag-ina? Mag-ina po ito.
Aba, Oho. tigil na yan. Oho. Tigil na. Gusto mo ba mapakinggan si Ombudsman Boying Sige, tingnan Rimulya? natin kung seryoso siya. Ano, wag ka pipikit ha. Panoorin mo rin ang Okay, ano. okay. Kasi Tingnan parang gusto mo natin. pakinggan lang ang boses tapos ayaw makita ang mukha eh. Tingnan natin. Pakinggan natin. Total, katapusan naman eh. Ng buwan. Yan. Boying Rimulya, Kay Ombudsman. Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste kay Loren. Kasama siya, siya kasi, hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations siya ng House, Finance Committee ng Senado. At Grabe na mga kabayan. Dito talaga natin makikita ha kung gaano talaga binabalahura ni Ombudsman Boying, no? For example na lang, ngayon nagrereklamo si Boying dahil tinulungan daw ng ina yung anak, di ba? Tinulungan ni Senator Loren Legarda itong si Kong Lian, di ba? Pero mga kabayan, nung nagreklamo po ang taong bayan sa pagtulong mo sa anak mo, di ba? I think hindi naman makakalabas din kagad-agad yung anak ni Boying Rimulya kung hindi na yung tinulungan bilang secretary ng Justice Department, di ba? Pag iba nakikita mo ang kasalanan, pag ikaw hindi mo nakikita yung sarili mo, tama pa ba ito? Tama bang palayain ko yung anak ko dahil ito ay nakapag may illegal na ginawa, di ba? Yun yung tanong dyan mga kababayan. Dapat itanong nyo, bakit Mr. Ombudsman, bakit ganon? Nung nakikita mo yung kay Loren Legarda pero yung sarili mo, hindi mo nakikita na nagkasala ka rin. Di ba? Tinulungan mo rin yung anak mo na makalaya. Wag kayo sabihin nyo, hindi ko naman tinulungan yun eh. Sino maniniwala sa'yo na hindi mo tinulungan yung anak mo na makalabas? Di ba? Illegal ang ginawa, mga kababayan. ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Masusi namin pinag-aralan to kasi ikaw, ginamit mo yung posisyon mo para makalabas yung anak mo, di ba? this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talagang nag-suffer tayo. So, kasalanan ngayon ng Leviste. Kaya tayo nagsasuffer ng ng energy natin ngayon. Ay, gago naman mga kaubayan kasalanan ng mga Legarda, ng Leviste, kaya tayo nagsasuffer sa energy, sabi ni Boying Rimulya. Ginawa nila. Kasi nga, nung buong mundo ay nagsosolar na, ang China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi on stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil merong exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80-hectare solar field. For Cavite, sa lugar niya. Sa lugar niya. diba? 40 to 80 hectares. Malamang kayo rin ang may kagagawan yan. Sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff na fit dahil may exclusive na ang itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun, para makagamit ka ng araw, magpapaalam ka sa kanila. Di ba meron tayong mga ghost projects na tinitira? Meron po tayong flood control ghost project. Tinitira daw nila yung mga ghost project eh. Dito, ghost electricity. Ghost. Itong solar na to na dapat pinroduce at in-accomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente.
nakuryente lang tayo, ika nga. Grabe naman ito si Remulla. Sigurado ka bang walang nakuha doon ni isang katiting na energy doon sa solar ni Liveste? Di ba? Yun, Nelson, ang sigurado. pahayag. Nako. Ayan mga kabayan, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol dyan? Just comment down below mga karabin natin. At syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.